Sa bawat problema at pagsubok, mayroon niyang solusyon. Huwag ka nga lang mawawalan ng pag-asa at susuko. Ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mapayapa at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Total wala naman tayong hinihintay pa. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Dalawang judges ng Miss Universe 2023 na sina Denise White at Mario Bautista nagsalita na at may isiniwalat sa naging dayaan sa score ng Miss Universe. Michelle D. kumpirmadong dinaya, panuurin at pakinggan ang buong detalye. Hanggang ngayon nga ay maraming netizens pa rin ang hindi maka-move on sa pagkatalo ni Michelle D sa ginanap na Miss Universe 2023, lalo na nung nagkaroon ng dayaan na imbis na si Michelle ang nakapasok sa top 5 ay pinalitan ito ng Thailand. Kaya naman inulan ng batikos ngayon at pambabash ang Miss Universe owner na si Thai Anja Krejuthatip dahil sa pandedaya nito sa ating kababayan na si Michelle D. Gayunpaman, ay maluwag naman na tinanggap ni Michelle ang hindi niya pagpasok sa top 5 at nagpasalamat pa rin siya. Pero inamin niya na hindi pa rin siya maka-move on sa nangyari at nag-post pa ito sa kanyang social media account. Pero hindi pa nga nakaka-move on ang ating kababayan sa galit at pagkadismaya sa pandaraya kay Michelle sa Miss Universe, ay mukhang mas kukunot lalo ang noo nila, dahil sa isiniwalat ng dalawang judges na si Mario Bautista at Denise White. Ayon kasi sa naging interview kay Denise White, inamin niya na personal favorite niya daw talaga si Miss Philippines at gusto niya itong makita hanggang sa dulo ng kompetisyon, dahil sa nakitaan niya ito ng transformational leadership, pati si Mario Bautista na isa sa naging judge ay favorite niya rin daw talaga si Miss Philippines. Sa katunayan nga daw ay perfect 10 ang ibinigay na score niya kay Michelle sa evening gown competition. Ngunit ang ibang judge na nakasama niya ay 6 lang ang ibinigay na labis niyang ipinagtataka. At ang tinutukoy niya na isa sa nagbigay ng mababang score ay ang isa sa mga Latina judge na si Miss Paraguay 2020 na si Nadia Ferreira. Sobrang liit daw kasi ng binigay niyang score kay Michelle na kahit kitang-kita naman na si Michelle ang nang ibabaw sa lahat ng performance sa lahat ng aspeto. Ayon pa sa dalawang judges ay hinala talaga nila na kasabuatan ng mga Latina judges ang Miss Universe Thai owner na si Anja Krejuthatip. Kahit sobrang ganda kasi ng performance ni Michelle D ay sobrang baba pa rin ang binigay na score nila. Ayon pa nga sa naging interview kay Anja Krejuthatip ay transformational leader daw ang hinahanap nila, na nakitaan naman ito kay Michelle D na naging gold medalist pa sa Voice for Change. Bukod dito ay nakakuha din siya ng iba pang award. Sa history kasi ng Miss Universe ay siya lang kauna-unahang nakakuha ng 3 special award, pero bakit nila niligwak sa top 5, at biglang pinalitan ng Miss Thailand? Ang nakakapagtaka pa, ay bakit si Michelle ang napili nilang e-promote ang Miss Universe sa Mexico? So ibig sabihin alam nila kung gaano kagaling katalino si Michelle at kung gaano kalakas ang impact niya sa mga tao, na mismong si Anja Krejuthatip pa ang nagsabi na si Michelle ang re-represent nila. Pero bakit hindi si Thailand? Pero maraming netizens naman ang nagalit lalo na ang kababayan natin, at hindi sumang-ayon sa desisyon ng Miss Universe Organization. Hinala pa nila na ginagamit lang nila si Michelle, pero hindi naman nila ibinigay na makapasok si Michelle sa top 5 na deserve niya. Nakakalungkot lang isipin na habang tumatagal ay nawawala na ang kredibilidad ng Miss Universe na matagal iningatan. Ngayon kasi ay parang hindi na performance ang basehan kundi palakasan na. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Parang dito po sa sinasabi ng dalawang judge sa Miss Universe mga tagapanood, no, para pong makukumbinsi po talaga tayo. At parang makikita na rin po talaga natin dito yung kinasabi ko po nakarando sa nakarang video ko is malawak ang dayaan po sa Miss Universe. Meron po talagang sabuatan kasi kung yung owner lang po ng Miss Universe yung gagawa, no, parang may hirapan po siya. Siyempre, di ba, hahanap po siya ng mga kasabwat. At siguro tama din po yung hinala nila na baka nga yung mga Latina judges po yung yung kasabwat nila para sa pandaraya. Pero ang nakakapagtaka kasi dun mga tagapanood, di bakit po Pilipinas? Di ba po?
Kasi siguro po, ito rin sa akin po mga tagapanood, ito po i-analisa ko lang. Siguro po kasi dahil sa sobrang lakas po ng Pilipinas at ano naman po talaga yan, GB na po talaga yan. Pag sinabi mong Pilipina, talagang competitive po yan. Lumalaban po yan sa lahat ng larangan ng pagandahan. Marami na po tayong napanalunan dyan. Kaya po siguro nakita nila na malakas po talaga ang dating ng ating pambato. Kaya po naisip po nila, sige ito na lang po tanggalin natin kasi yung iba naman dyan, kayang-kaya na po natin yan eh. Parang ganun po siguro mga tagapanood, di ba? Pero yun nga, sinabi ko rin dito sa video na to, na nirepresenta daw po ng ating pambatos na si Michelle D doon sa Mexico, yung Miss Universe. Para, siyempre, kaya nga siya ang naging parang model doon, eh, nakitaan po nila ng potential. Nakitaan po nila na kaya niya pong dalhin, kaya niya pong ma-promote yung Miss Universe dun sa bansa na yon. Di po ba mga tagapanood, doon pa lang makikita na po natin kung gaano po kalakas yung ating pambato, di ba? Na kaya niya pong dalhin niya kahit saan mo pong bansa mo siya ilagay, mabibigyan niya po ng hustisya yung gagawin niya. Ganun po siguro nakita ng ibang judge mga tagapanood eh. Kaya nga lang po, parang nagamit po yung pambato natin dito mga tagapanood eh, no? Pagkatapos i-promote yung Miss U doon sa bansang Mexico. Pagkatapos ginalingan, pagkatapos gawin po ang lahat eh sa bandang huli pagtutulong-tulungan lang po para po matalo. Hindi man lang nakapasok sa top 5. Kayong nakita naman yung kagalingan, perfect 10 pa yung binigay ng isang judge. Di po mga tagapanood eh. Diba? Doon pa lang po iisipin nyo na lang po eh. Kung siya nga eh, diba, nakapagbigay siya ng perfect 10. Ganun po siya kakumpiyansa doon sa pambato natin. Nakitaan niya po talaga nung kagalingan. Pero pagdating sa iba, parang hindi, parang ang layo naman po ata eh. Parehas lang din naman po silang, parehas lang din po sila ng makikita at mapapansin eh. Parang may kakaiba po doon mga tagapanood. Kung hindi man siya magbibigay ng perfect 10, yung isang judge na yun na nagbigay ng score na 6, yung Latina judge po, yung sinasabi ng isang hurado, eh kahit man lang 8 or 9 mga tagapanood eh. Pero 6 po, parang, di ba, dun pa lang po, masasabi na po natin na may kakaibang galawan na po eh. Hindi po ba? At kung talagang magaling yung yung Thailander na pambato po nila, di sana po mga tagapanood, di ba? Siya yung pinadala dun sa Mexico para po mag-promote nung Miss Universe. Eh kaya nga po hindi nagrepresenta ng Miss Universe yun doon sa Mexico, yung Thailander na pambato po nila eh. Kasi nakita po nila na hindi niya po kaya yun at wala po siyang dating sa mga tao doon. Hindi po ba? Mga taguan, doon pa lang talaga yung mapag-iisip nyo na eh. Ginagawa na lang tayong mga tulonggis na itong mga tagapanood eh. Tama po yung sinabi dito, no? Dito sa video na to, no? Na ang Miss Universe eh hindi na pagalingan, kundi palakasan na ng kapit. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito ang Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.